kinumpirma na mismo ng Department of National Defense na ang pagbili ng mga JAS-39 Gripen mula sa Saab Sweden na maaring masabay ang pirmahan ng kontrata sa susunod na buwan ng Marso, kung saan gagawin na ang conclusion sa mga ginagawang series of finalization ng implementing arrangements for defense material procurement ng Sweden at Pilipinas. Noong nakaraang buwan, dito rin nakumpirma na ang pagbili ng 40 o higit pa na mga multi-role fighters ay idadaan sa multiple contracts, hindi sa single all-in-one contracts lamang. Ang 40 na multi-role fighters, kasama na ang at least 12 na JAS-39 Gripen, ay may total allocations na mahigit 400 billion pesos. Sa mahigit 400 billion pesos na ito, ay kasama na ang mga munitions tulad ng mga kailangang air-to-ground at air-to-air missiles, pati na ang basing and support and logistics. Tayo ay humahanga sa pinakitang overhead budgeting ng ating Department of National Defense ngayon, dahil sa totoo lang, ay sobra-sobra ang halagang ito sa 40 aircrafts na target nilang makuha. Ibang-iba noon na parang nahihiya ang AFP na humingi ng tamang halaga para sa mga kagamitang kailangan nila, kaya ang resulta ay puro downgraded weapon system ang mga nabili. Kaya naman, kudos kay Secretary Gibo Teodoro sa kanyang pagiging totoo at matapang na naglalabas ng boses para sa mga kailangan ng AFP. Ang 12 na JAS-39 Gripen ay nagkakahalaga ng mahigit 70 billion pesos, kasama na ang ilang mga missiles, bombs and limited logistics, at base sa kasunduan ng dalawang bansa, ay malinaw ang pagsang-ayon ng Sweden, na ginagarantiya nila ang full technical and logistic support nila sa mga eroplanong ito, sa oras na may deliver na ito sa Pilipinas. Ito ay kasiguruhan na hinihingi ng Pilipinas, na ang mga eroplanong ito ay mananatiling airworthy hanggang sa tinalagang panahon. Ito ay nangangahulugang ang mga karagdagang at least 28 na mga multi-role fighters, na maaaring mga F-16 Vipers, Mirage 2000, o K-21 Burmese, o mga twin-engine tulad ng Eurofighter Typhoon o Dassault Rafale, ay panibagong set na naman ng kontrata. Ito ang dahilan kung bakit sunod-sunod ang pagbisita ng mga high-level officials ng mga bansang may mga fighter jets na mai-offer sa Pilipinas, dahil ang 28 na mga jet fighters ay ipapabiding ito sa lahat ng mga kumpanya sa buong mundo, hindi lamang sa Lockheed Martin. Ito ay nangangahulugang bagamat malaki ang chance na ang F-16 Viper ang mapipili ng Pilipinas, ngunit maaari ding ang Burmese 21 ng South Korea, o Dassault Mirage ng France, o mga twin-engine tulad ng European multinational twin-engine na Eurofighter Typhoon, o di kaya ay ang Dassault Rafale ng France. Kung tayo ang masusunod, bagamat wala tayong nakitang problema sa ibang modelo. Maliban na lang sa mga twin-engine aircrafts, na siguradong mahihirapan ang Air Force sa pag-sustain nito. Mas nakabubuti kung tututok ang Pilipinas sa F-16 Viper ng Lockheed Martin, dahil maliban sa malaki at malawak na logistic chain and supplies ng Amerika na siguradong susuporta sa mga pag-maintain ng ating mga Vipers, ay maaari pang makatulong ang US Department of Defense, na mapababa pa ang presyo ng mga Vipers na ito, na maaring magamit pa ang mas save na halaga, para sa pagdagdag pa ng bilang ng mga bibilhing fighter jets. Sa kabilang banda, tuloy na tuloy din ang pagbigay ng Amerika ng ilang squadrons ng mga F-16 Falcons, bilang bahagi ng kanilang 10 taong roadmap, upang tulungan ang Pilipinas sa binubuo nitong Beyond the Territory Defense Capability. At dahil nagmamadali na ang ating Department of National Defense na mapadami agad ang mga multi-role fighters ngayong mga taon, na di natin alam ano ang kanilang pinaghahandaan, maaring kukunin din ng Pilipinas ang offer ng Israel sa kanilang F-16 Barak, na siyang pinakamabilis na paraan upang agad na makabuo ng ilang squadrons ng mga fighters sa mas mabilis na panahon. Ang Israel ay unti-unti nang nagpapalit ng mga sophisticated F-35 fighters mula sa Amerika, kaya unti-unti ring dumarami ang mga available nila na mga F-16CD variant,
na upgraded to Block 3040 na tinatawag nilang F-16 Barak. Ilang taon na ang nakaraan, ay nag-offer na ang Israel ng isang squadron ng F-16 Barak sa ating Philippine Air Force. Ngunit dahil sa ang JAS-39 Gripen ang siyang napili ng ating Air Force noon, ay naisantabi muna ng Pilipinas ang pag-acquire ng mga F-16 Barak, lalo na at hindi pinayagan ng ating batas ang pagbili ng hindi brand new na mga kagamitan mula sa ibang bansa. Ngayon nababaguhin, o nabago na, ang procurement law ng bansa, ay mabibigyan daan na ang pagbili ng mga second-hand ngunit modern na mga fighter jets tulad ng F-16 Barak ng Israel, kung suswertihin, ay maaring ang F-16 Barak ng Israel pa ang pinakaunang multi-role fighter ng Pilipinas. Sa Israel din nanggaling ang pinakaunang surface-to-surface missile system ng Pilipinas, ang Spike-ER missile system. Kinumpirma ngayon na talagang masugid na nag-o-offer ngayon ang Israel sa ating Department of National Defense at Philippine Air Force sa kanilang F-16 Barak 2020, ang pinakahuling upgrade nila sa mga F-16 na ito na naabot na nito ang Block 50 variant nito lamang nakaraang 2020. Ang Block 50 na ito ng F-16 ng Israel, bagamat nakahanda na para sa pag-transfer sa ibang Air Force na nais bumili nito, ay mas mahal din kaysa mga F-16 variant ng Denmark, Norway, at Amerika. Ito ay reasonable dahil upgraded na ang mga F-16 ng Israel, kaya almost ready na ito na mag-operate kaagad sa ating Air Force sa oras na ma-transfer ito sa ating bansa. Kaya bagamat mahal, ngunit kunti na lang ang mga refurbishment na gagawin, at agad-agad itong magagamit ng ating Air Force. Samantala, ang mga F-16 na manggagaling sa Amerika, Denmark, at Norway, ay dadaan pa sa mga upgrade and refurbishment, kaya maghihintay pa tayo ng kunting panahon, bago ito magagamit ng ating Air Force, at gagastos din tayo para sa mga upgrades na ito, kaya halos ganun din ang suma total na halaga na ilalaan ng bansa para sa mga ito. Sa oras na makumplito ng Pilipinas ang pagbili ng mga multi-role fighters na ito, na maaring mix ng brand new at second-hand but modern na fighter aircrafts, ay masasabi nating tunay ngang di na matatawaran ang puwersang pamhimpapawid ng ating bansa, na sa matagal ng panahon ay napabayaan ng gobyerno, dahil masyadong pinagtuunan pansin ang mga problemang sibilyan, at napabayaan na ang ating hukbong sandatahan, na siyang nagtutulak palabas sana sa mga nang-aagaw ngayon sa ating teritoryo. Kaya naman, ating antabayanan ang mga karagdagang mga updates sa long-awaited na mga multi-role fighters na ito, dahil mukhang di malayong aabot sa 100 ang mga jet fighters ng Pilipinas, pagdating ng taong 2034.